hindi makarugtong ng ating mga lesson ng nakaraan. So, you should be watching mga uploaded video ko sa channel, no? At huwag nyo i-skip yung commercial. Okay, lesson 4, basic types of research, Dr. Cortez. Yes, thank you. I forgot to record, kakalimutan ko. So, marketing research, lesson 4, basic type of research. So, let's go to the topic. These are the learning outcomes, the lesson learning outcomes. So, we'll take you responsible for the outcomes for today. We have target natin at the end of the lesson. You should be able to do the following. Example, you should know what is the difference between quantitative research and qualitative types of research or studies. And the topics, quantitative research, ito yung mga basic types of research pwede niyong gawin. Pero sa actual research, isa lang yung gagawin nating research. Yung quantitative survey ang gagawin sa second sem. Kasi second sem ang research niya, di ba? So, normally ako humahawak ng research, but minsan iba naman. Pero most of the time ako humahawak ng research sa second sem. And that should be topics to be covered for lesson 4. Lesson 4 na tayo. I just forgot to edit. Then, thank you for showing up. Naka-open camera. Although nakikita ko yung puro noon, Pagulayan, Pinggoy. Pero at least may naka-open ang camera. Alright. Types and methodologies. So, important ang research kasi pag nag-research tayo sa subject na to, para sa lang yan, para sa grade lang yan, para maipasa yung subject. Pero pag kayo nagre-research talaga actual, pag meron na kayong mga sariling mga company, doing research is you're gathering intelligence. Yung mga info, mga data from outside your company na pwede nyo gamitin sa inyong mga business. Example, you understand your competitors, ano yung mga latest nilang mga products na ila-launch 5 months from now para makasabay kayo sa kanila. So, ano yung mga approach, mga trends na gusto ng mga customers, yung mga features ng product na gusto nila. So parang inuunahan natin mga customers na kung gusto pa nila, dapat gagawin na natin. Ngayon pa lang, para pag-launch tayo, hindi na tayo encourage them to buy kasi naka-ready na pag sinabi nating market research. So research can be done, maraming klase ng research, but there are 2 types of research, two general categories of research. Ito yung qualitative research and the quantitative research. Pag sinabing qualitative, yung you gather data, nagtatanong ka, nag-interview mo sila, tapos mga sagot nila, nililista mo. Tulad kanina, sa gate namin, may nag-survey about household. Sa interview, yung sagot ko, sinusulat nila. Yung sagot ng anak ko, sinusulat nila. So that is qualitative type of research. Kung ang sagot mo, sinusulat nila. So medyo mahaba, pag ikaw nag-interview, pag ikaw nag-research ng qualitative, medyo mahaba. Kasi nga, daming susulat. While the other types of research is the quantitative. From the word quantity, pag nagpa-survey ka or sinurvey ka, nag-check ka lang ng mga choices without writing anything doon sa question na yun. Pinapili ka, di ba? Checkan mo yung number 5 or number 4. Check. So, hindi ka nagsusulat. So, madali para sa'yo kasi hindi ka nagsusulat. Madali rin para sa nagsasurvey kasi hindi na siya maglilista. Kaya lang, magtatabulate siya. Pag sinabi nating quantitative research. And if you have questions, anong ginagamit natin sa research? Most often na pinapagamit ko dito sa second sem is the mix. The quali-quanti. Pag sabing quali-quanti, combine.
or mixed method. Ibig sabihin yan, may mga questions na quantitative, yung mag-check ka 5, 4, 3, 2, 1. Diba? Yan pag pag kayo may nag-evaluate sa mga faculty, ano bang ginagawa? Susunod ba kayo? O nag-check lang kayo sa mga 5, 4, 3, 2, 1? Checking lang? May pagpipilian, di ba? Opo, sir. O that is quantitative. Quantitative yan. Pero pag ikaw nagsulat mismo nang walang choices, that is qualitative. So pag nag-survey tayo sa second sem, mixed method ang ginagawa natin. Ibig sabihin, may 5 tanong na quantitative, may 1 tanong na qualitative. Mas marami yung quantitative, pero mixed. Mixed method, no? Or kapag nagtanong yung panelist sa defense, anong methods, anong design ng inyong research? Ang sagot nyo ay descriptive, quali-quanti. Kasi halo. No? So, qualitative, quantitative, ang types, general categories of research. Pero marami pang klase, pero yung dalawang kasi ang pinaka-general types of categories. Critical speed, parang dito kanina na sa dami. Appreciate marami naka-open camera, no? Sa ibang klase ko kasi parang ay mag-open ng camera, pero dito ang dami, Sawa ka sa kausap. Okay, so sige na. Let us expound on the definition of quantitative, kung hindi pa pagbasa dyan. If you feel that you have not yet been called sa recitation, kasi hindi ko naman nakakabisado lahat kung sino natawag na dito. But you can read. Pag di ka masyadong natawag pa dati, so this is your chance to read. Para may recitation ka naman. So pag natawag na kayo dati, pagbigyan naman natin yung mga hindi natatawag ngayong araw na to. Magtataas ang kamay, understood, hindi pa sila natawag. Para lahat ay may recitation. Example, si Marco Garcia, tawagin natin si Marco. Magpapasa lang naman siya, sa ating slide. Okay. Quantitative research method. Are research methods that deal with numbers. It is a systematic empirical investigation using statistical, mathematical, and computational techniques. Such as methods usually start with data collection and then proceed to statistical analysis using various methods. The following are some of the research methods used to carry out business research. Alright, so yan ang quantity na. The keyword here, it deals with numbers. Yan. Magtatabulate ka ng numbers kasi ito yung mga chinikan ng mga respondents mo sa research, then bibilangin mo sila kung ilang nag-check sample ng choice letter A, ilang nag-check niyan, then you tabulate, you get the frequency, and you get the percentage, then ranking. So kaya, numbers, no? Systematic siya, empirical. Pag sa empirical, ikaw mismo yung pumunta doon sa lugar to investigate yung research na yan. Then, kaya sa quantitative kasi we're going to use statistical method. Example, we're going to use, ito hindi masyadong, you can't appreciate pero sa research may mga methods na ginagamit or tools like the regression analysis, trend analysis, correlation, the variance, mga statistical tools na gagamitin natin, mga frequency, percentage ranking, nagagamitin natin pag may collect ng data. Then pag nag-collect ng data, then you tabulate the data. Hindi nagtatapos sa table yan. Pag meron kang table na nakapresent, example, male or female, 50%, 70% ang male, 30% ang female. Naka-present sa table yan. Pero meron pa kasing analysis na gagawin dun sa table. You will analyze bakit 70% example yung female, tapos 30% example yung males. So, sa ilalim ng tables, meron kang ginagawang analysis. Pag yan ay quantitative research. Pag qualitative kasi wala ng table minsan. Just narrate. Pag qualitative, just narrate the result of the survey
you summarize the result. Wala siyang wala masyadong table kasi nga that is qualitative. Pero sa pag quantitative, may mga tables. Ito yung gagawin natin sa second sem. Magta-tabulate ka, then meron kang tables na i-present sa inyong research, then you will analyze. Then you defend that sa mga panel of evaluators. Ayan, it's exciting na. Pero I know some of you here have experience na mag-research, di ba? Nung high school ka, meron kayong research na subject. Sino ba nakaranas mag-research dito? Ng senior high school. Ayan, medyo marami. Kasi nga, sa senior high school natin sa BMC, nagturo ako ng research. Nagturo ng practical research sa high school, sa BMC. So I know na some of you here have taken up or some have experience conducting research. Ayan. Pero, i-level up natin, no? Sa college kasi dapat nakapublish no? Nakapublish sa mga research, hindi lang siya pinipresent. Okay, so okay, so meron tayong next slide yan. Survey. Okay, sinong reader natin? Hindi pa natatawag ha. The first time na tawagin natin, Jaika. Survey research. Survey research is one of the most widely used methods to gather data, especially for conducting business research. Surveys involve asking various survey questions to a set of audiences through various types like online polls, online surveys, questionnaires, etc. Nowadays, most of the major corporations use this method to gather data and use it to understand the market and make appropriate business decision. Ayan, galing na. Marunong magbasa si Jaika, no? Galing. Joke lang, Jaika. Okay. Manabas si Jaika, di ba, ng mga survey. Ito is exact yung gagawin nyo sa research. Kasi may dalawang klase ng maraming ways how you gather data. Pwede siyang nag-interview ka, pwede ka nag-survey, pwede ka nag-observation, pwede kang nag-panel discussion, or the focus group discussion. But most of the time, ginagamit natin yung survey research. Plus, dinadagdagan natin yan ng interview. Pero karamihan, survey ang inyong gagawin. So, masanay kayong mag-survey. Ngayon kasi guys, dati ang pandemic, pag sinabing survey, pwedeng gumamit ng online tools like Microsoft Teams, Microsoft Form, and Google Sheets nung pandemic. Ngayon kasi, hanggang face-to-face na yung pinapagawa, starting na wala yung pandemic, pero bumabalik naman yung COVID, di ba? Especially sa Quezon City, bumabalik na naman siya. So we are now being asked to have some precautions, example, yung face-to-face na survey. Ayan, no? Isang survey pwede siyang gawin face-to-face, pwede siyang gawin online. You send them the questionnaires, the form. May mga survey naman na pag nag-visit ka sa kanilang website, sasagutan mo yung kanilang mga survey questions, then submit. Yun, survey yun. Pag nag-visit ka sa website. O pwede namang survey, nag-visit ka sa isang restaurant, di ba? Pagkatapos yung kumain, bibigyan ka ng questionnaires. Sasagutan mo siya, mga 10 tanong. Yun, no? Pero sa inyo dito, medyo marami kasi 150. 150 respondents ang ipapagawa sa inyo pag kayo nag-survey na sa second sem. Pag sinabing survey, random. Pag kalat-kalat yung mga respondents na pupuntahan nyo, hindi isang tumpok. So random, kasi random dapat ang survey, hindi pwedeng may nakita kang 20 tapos binigyan mo, hindi pwedeng ganun. Dapat random, pinipili natin. May nakita kang 20, nasasagot doon, 2 lang. Kasi random yung ating ginagawa. Tapos
sa mga businesses, ay ginagamit nila yan for intelligence, gathering data, gathering the trends, gathering the yung mga gusto ng mga customers, the wants ng mga customers. Kasi you should not be creating products na ikaw lang may gusto. Dapat yan ay nanggaling sa mga customers or clients na gagamit ng iyong product. Para siguradong pag nag-launch ka ng product, siguradong swak and fit sa kanila kasi anyway, sila yung nagsabi sa'yo kung anong product ang gusto ng mga customers. No? So, hindi lang subject ang research na gagamitin. You cannot escape research na gagamitin yung pag kayo ay especially mga marketing students kayo, di ba? Ako, kayo gagawa nito. Sabi ng boss, marketing graduate ka pala sa BMC. No? So, parang ka na mag-survey. Parang ka na mag-analyze. Ikaw ang pinagawa, sa'yo pinagawa yan. So at least you know what are the basic of conducting survey research. So yun lang ba yung sa survey? At depende sa depende sa population. Kung masyadong malaki yung population, example, 10,000, may ginagamit tayong technique or formula how to compute kung ilan yung survey. Pag 10,000, hindi pwedeng 5 lang, di ba? Yung sinasabi ko. Pag 10,000, hindi naman pwedeng 8,000. Masyadong marami na yan. So, mayroong specific number of customers na ating isa-survey. Pag 10,000 sa labi, nawala sila kanina, bumabalik lang sa labi. Okay, so may question ba dito? Tell us what you think. Sir, sino magsa-survey? O kayo? Tatluhan yan no? Tatluhan yung survey pag sa mga research subject, tatluhan. Yan. Lahat magsa-survey. Hindi pwedeng isa. Para matuto. Okay, that was Jaika, yung reader natin kanina. So, ito naman is sinong magbabasa ng ating slide. Okay, wala namang iba? Wala iba, tatlo lang yung mga dating tataas na kamay. Pero I give the chance to sa lahat para marinig natin po. Sa page to ako. Ayan. Alright. Okay, sige. Jessica, are you raising? Yes, parinig po. Hindi eh. Sige, okay nga. You're good. Sige. Various types of surveys like cross-sectional surveys which are needed to collect data from a set of audience at a given point of time or longitudinal surveys which are needed to collect data from a set of audience across various time duration in order to understand changes in respondents' behavior are used to conduct survey research. With the advancement in technology, now surveys can be sent online through email or social media. Okay, so that's from Jessica. Okay. Two types of research dito, the cross-sectional and the longitudinal types of research. Yung cross-sectional muna, sabi dyan ina-interview mo dito or sina-survey set ng audience at a given point in time. Ayan. So, iba-ibang set. Example, no? Pag nag-survey ka sa BMC ng mga estudyante, sinurvey mo yung mga first year, second year, third year, fourth year, cross-sectional yun. Kasi iba-ibang set of respondents. Pero pag sinurvey mo, puro first year lang, hindi sa cross-sectional. Pag nag-survey ka, puro marketing students, hindi sa cross-sectional. Pero pag nag-survey ka ng marketing students, education students, mga IT, mga criminology, that is cross-sectional.
Pag nag-survey ka, puro teenagers lang, hindi sa cross-sectional. Pero pag nag-survey ka, teenagers, young adults, middle age, tapos mga senior citizens, that is cross-sectional approach. No? Para malaman mo yung kanilang mga tao dito, mga gusto, yung trends, ng mga respondents, no? Iba-ibang age bracket. So that is cross-sectional. Pag sinabi ng longitudinal, from the word long, mahaba ba yung survey na to? Pag sinabing longitudinal, mahaba ba o maikli? Maikli, no? Kasi long eh. What do you think? Longitudinal, mahaba, maikling survey? Mahaba, sir. Yes, correct. Kasi nga long eh. Di ba? Kaya tawag sa longitudinal. Ito yung mga survey na hindi lang siya ginagawa sa loob ng isang taon. Longitudinal eh. Example, nagpa-survey ka ng customer behavior. Meron ka mga customers, di ba? Then you want to check, to evaluate, to survey yung kanilang behavior habang sila ay lumalaki. So, habang lumalaki, ibig sabihin, hindi siya pwedeng isang taon na. It will take you like 20 years. Example, you're going to survey yung kanilang behavior simula nung sila ay teenager hanggang sila ay nag-young adults hanggang naging adults. Sabihin natin 20 years yan. Tapos you will evaluate yung changes sa kanilang mga behavior. Siyempre, pag teenager ka, di ba? Nagbabago yung behavior mo eh. Pag yung adults ka, iba naman ang gusto mo, right? Pag adults ka na, iba naman ang gusto mo. But if you want to evaluate yung changes sa isang tao, sa isang respondent lang, yung kanyang pagbabago, no? So you will survey, you will interview him, her, for the next 20 years. Kasi babantayin mo yung kanyang behavior, di ba? Mula teenager hanggang siya ay lumaki. Bawat year, survey mo siya. So matagal yung conclusion ng ganong klase ng research. Kasi nga there is mga longitudinal survey. Right? So medyo mahaba. No? Kasi it crosses different age bracket ng isang individual na mga respondents. Ayan. Sa last paragraph naman, that is a no-brainer. We know this one because of technology, surveys can be done now through online. Pero sinasabi ko, gumamit ka ng online or email SOCMED survey, meron siyang advantage and disadvantage compared sa face-to-face klase ng surveys. Of course, face-to-face is very lengthy. Medyo matagal pag face-to-face ang survey compared sa online. But of course, merong advantage pag face-to-face yung survey. Kakasiguro kang yan yung taong sumagot mismo, no? Yung pinapasurvey. For example, isa-survey ka ng mga adults. Pag face-to-face, kung sinong kaharap mo, saan sasagot? Pero pag nagpa-survey ka ng adults, tapos online, tapos sabi ng adults masyado akong may ginagawa, tinawag yung anak, sagutan mo nga ito. Kasi iba na yung iba na yung respondents pag gano'n. So, ito nga siguro. Anyway, mayroon naman advantage para sa researcher pag online, mabilis yung data. Mabilis. Kasi pag face-to-face ang survey, magtatabili ka pa isa-isa no? Maglilista ka pa isa-isa. Pero pag online survey, automatic. Nakagraph na sa MS form or Google form yung result ng inyong survey. So may pros and cons yung dalawang klase ng survey. Okay, let's go to the next one. Okay, so sinong reader natin dito? Taas ang kamay kanina, wala na ba? Magtataas ang kamay din. Itong si Joseph Sorio, tinatanap ko na to, pero pumasok kanina, ngayon, lumalabas na naman, leaving na naman, no? Leaving ba to? Joseph Sorio? Leaving the class?
Yes, CJ. Magbabasa po. Oo. Online research. For example, a company wants to know the NPS or Net Promoter Score for their website. How satisfied are people who are visiting their website? An increase in traffic to their website or the audience spending more time on website. Excuse me. Can result in higher rankings on search engines, which will enable the company to get more as well as increase its visibility. Hence, the company can ask people who visit their website with a few questions through an online survey to understand their opinions or gain feedback, and hence make appropriate changes to the website to increase satisfaction. Okay. Kaya nga, it is good na pag meron kang small business, meron kang website. Kasi a company business without online presence is a dead business. So meron mga website dapat. Kahit maliit lang, kahit tindahan, dapat meron kang website. Anyway, madali lang magawa ng website ngayon, di ba? Because of AI, pwede ka nang gumawa ng website kahit hindi ka na magpagawa sa ibang tao. Kasi mahal no? Mahal yung paggawa ng website. But using AI, example, yung lovable na AI, pwede kang gumawa ng website. Sarili mo. Pero of course, yung website na simple lang, di ba? Yung for publication lang. Pero meron kang online presence. Kasi kung meron kang website, maraming purpose ang website no? Example. Meron kang website, gusto mong ma-check kung gaano karami yung nag-visit ng iyong store. O pag wala kang store, wala kang website, di mo malalaman, di ba? Kung ilan yung visitors mo, yung traffic ba? No? Hindi mo malalaman kung sinong pinakamarami nag-visit, babae o lalaki. Tapos hindi mo malalaman pag yung mga age bracket na nag-visit kasi pag wala kang website. Kasi pag may website, pag may nag-visit dun sa'yo, leave footprints dun sa website mo. So, nalalaman mo yung mga kung sino mga visitors. Then, another one, pag meron kang website, di ba, you can do market research sa pag meron kang website. Na simple, sa landing page ng yung website, may mga tanong doon. 5 tanong lang. Then, before they can proceed, magsasagot mo muna sila or pwedeng pagkatapos, sasagot mo na sila. So, at least nakakakuha ka ng insights sa mga visitors ng iyong website. That is market research in itself. Pag meron kang ginawang mini survey. Maganda doon, kahit natutulog ka, di ba? May nag-visit, automatic mag-survey na agad yung website mo. Pag wala kasi tapos you will rely on face-to-face survey, hindi nakakapagod yun. Kaya meron tayong online research na pwede natin gamitin sa mga respondents natin. Kung wala kang website, hindi yung kahit yung page mo, nag-gather siya ng data di ba? Yung page mo. Kasi, di ba sa page, sabi notice, nalalaman mo doon kung ilan yung visitors mo. Kasi may graphics, age bracket, babae o lalaki. But that is for online. Meron naman correlation research. Sino gusto mag-exercise ng vocal cords? Baka siya, Beverly. Open Beverly ng cam para makita. Open. Correlations. Correlational Si Beverly. Correlational research is conducted to understand the relationship between two entities and what impact each one of them has on the other. Using mathematical analysis methods, correlational research enables the researchers to correlate two or more variables. Thus, research can help understand patterns, relationships, trends, etc. Manipulation of one variable is possible to get the desired results as well. Generally, a conclusion cannot be drawn only
on the basis of correlational research. Okay. Tumatanong ko lang, naka-visit na kayo sa kina Jasmine? Sores? Pumunta na kayo? Ayun na yung kanyang ma'am passed away, di ba? Nakapunta na kayo? Baka tomorrow po, sir. Oo, punta kayo. Malayo ba sa kanila? Punta tayo, sir. Gusto mo? Klase nga ako. Sunduin Saan ko sa lang. kanila? Saan ba sa kanila? Imamaps na lang natin. Saan sila? Taga saan sila? Parang sa may lang yata yun, sir. Baka itoro lang po ata. Malapit lang ba sa school? Sir, nandito na po kami, sir. Ano yun? Kotse na lang tayo, sir. Malapit na naman kayo dyan, di ba? Kasi from Fairview, SM Fairview. Nakausap ko na siya kanina. Kasi nagpaalam sa akin kanina. Bata pa si Beverly, nawala na yung kanyang mama. Sir, nandito na Ay, sorry, kami. sorry, Iba. ni Beverly. Bata pa si Jasmine, nawala na yung kanyang mother, di ba? Ayun, kina Jasmine na kung malapit lang naman, di ba? Eh, mamaya, baka kasi hindi ko alam kung saan yung wake. Mamaya nasa province, di ba? Sir, nandito kami sa place ni Jasmine. At nandiyan ka sa wake? Apo, nandito po kami. Okay. Diyan na pala. Kararating lang po namin, sir. Ah, Kasi po kami school kanina, sir. oh, wow. Buti naman, eksakto, no? Malayo ba yan sa school? Malayo? Buti nakarating kayo. Sir, Anyway, nandito kami, sir. okay. Sige, nandiyan. Ilan kayo pumunta dyan? Ayun, sir. Marami kayo. Opo. Ay, nakaka-touch naman. Nandito po kami, sir. Natouch ako bigla doon sa sa yung mga sympathy niyo sa classmate. Naiyak tuloy ako kasi solid. Okay. Malayo ba yan sa school? Or just Tatlong sakay lang po siya sa VMC po. Malayo rin pala, no? Pero Quezon City. Malapit rin naman siya, sir. Kung kaso nga lang, hiwa-hiwalay lang yung daan ng mga jeep, kaya nagiging tatlo, sir. Sige. Putol-putol yung Okay. Anyway, ko na rin si Jasmine kanina kausap mo. Okay. O sige yung mga dyan, baka yung nasa week, sige muna kayo, wag muna kayong sasagot kasi baka maingay, no? Exercise muna kayo nasa week ngayon. Kasi baka maingay pag nagka-klase tayo tapos naka-open yung mga niyo. Yung mga gadget. Okay. Sige. Beverly, ikaw ba nagbasa na ito? Kalimutan ko tuloy. Correlational? Si Beverly ba to? Okay, correlational research. Yes, itong correlational, konti lang gumagawa nito. Pag sinabing correlation, very simple. Kinukuha natin yung relation ng dalawang variables sa business. Example, yung advertising. Tapos yung benta, kinukuha natin yung relation. Gusto nating malaman, pag tumaas ang iyong advertising spend, example, gumastos ka ng malaki sa Facebook, gumastos ka ng malaki sa TikTok, ano epekto nun sa benta? Pag tumaas ba ang gastos sa TikTok, tumaas ang gastos sa Google Ads, tataas din ba ang benta ng isang company? Yun ang relation. No? Pag parang silang tumaas, yung tinatawag natin direct relation. Kaya tinawag siyang correlation direct relation. Pag tumaas, no? So pag baliktad, pag tumataas yung advertising, tapos pababa yung benta, hindi positive.
positive yung kanilang relation. So, nagko-compare tayo. No? O pwede rin pag tinaasan ba yung sweldo ng mga salesperson, pag tinaasan ng nagbebenta ng products ng company, lalaki din ba yung benta? Pag tinaasan yung sahod ng mga salesman. O pag parehong tumaas, edi, positive. Positive relation. Direct ang kanilang relationship. So, wala masyadong gumagawa na ito, no? Pero parang sa tagal ko na humahawak ng research sa BMC, wala pang maalalang gumawa ng study ng correlational. Sa grad school, mga estudyante ko sa doctoral, masteral, may gumagawa na ito, correlational. Kasi meron siyang formula na gagamitin para malaman yung relation ng dalawa. Sa BMC wala pa. Maybe some of you wants to take this topic or study, this design, no? Nandito naman ako para i-guide kayo kung gusto itong ganitong study, correlational type of research. Pero most of the time, frequency lang ginagawa lang. Frequency, percentage, yun lang eh. And ranking. Wala pang gumagawa masyado ng statistical tool na correlational type of research. Okay, the next. Okay, that was Beverly. The last reader was Beverly. So, I have here sample ng correlation. Sample. If you want to know yung relationship ng colors sa gender-based audience, yung color ba meron siyang effect sa choices ng mga respondent? Ibig sabihin, meron bang effect yung color sa mga products? Meron. No? Meron yan kasi according to the survey, pag yung kulay ng cellphone ay feminine, example, pastel colors, meron sa effect dun sa mga babae. So, they will buy more often than not yung pastel colors than dark colored na mga cellphone. So, meron siyang epekto. Kaya ang nalaman natin, di ba, na pag mga fast food ang yung business, mga kulay na usually ginagamit is the red and the yellow kasi may effect yung color, may relation yung color sa patronage ng mga products sa mga fast food. So, take the time to choose yung color ng inyong logo, ng pangalan ng inyong business, ng decor ng inyong business, kaya meron siyang effect sa marketability. That is correlational research. Relation between two variables. Sample ng correlation according to research of Radiloff in 1990. Radiloff found out that women were more likely than men to have a favorite color. Yan. Tanong ko nga dito, sa mga lalaki, guys. Mga lalaki, pataas ka ng kamay. Honestly, mga guys, pataas ng kamay ng may mga favorite na color. Ayan, si Kenneth meron sa paboritong color. Okay, next question. Sa mga ladies naman to. Mga ladies, pataas ng kamay kung meron ko yung favorite color. Jessica, may favorite color. Marami. So more often than not, ang babae daw ay meron siyang favorite color compared sa mga lalaki. Ako wala akong favorite color eh. No? Pero gusto ko yung dark blue. So what is the effect of this research? Pag pambabae yung product, meron talagang color na tinatanong sa kanila. Pero pag lalaki yung product, never mind kung anong color ang lalagay, tatanggapin nila yan. Pag lalaki yung mga buyers. So, that is the result of
Correlational study. Women prefer soft. O, totoo naman to, no? Women prefer pastel colors. Di ba sila yung paborito, no? Iba naman paborito sa gusto, eh. Men prefer bright colors. Pag pinapili sila biglaan, di ba? Men will prefer mga vibrant na mga colors. The women pastel, pink, di ba? Light blue. Pag ako pinapili, dark blue talaga eh. Or dark green, no? Ang aking pipiliin. Okay. Pa-read nga this one, exploratory. Exploratory research. Tama ba? Ang last reader natin si Beverly. Baka may hindi ako nalista dito. Sino bang sa CG na tawag na si Beverly? Baka may hindi ako nalista dito ha. Nakalimutan ba ang lista dito? Marco, Jaika, Jessica, CJ, Beverly. Wala. So, kompleto lang ang lista. Sige. Pabasa lang ng definition ng exploratory. Research. Nicole. Open Nicole ha. Nasa ka ba? Baka nasa wake si Nicole. Rinig po ako, sir. Nasa wake ka ba? Wala naman. Ano po? Nasa wake ka? Kaya Jasmine, wala? Baka kasi kasama ka sa wake eh. Tapos pinabasa, nag-ingay, no? Sige, Wala po. ikaw, you go. Exploratory research is a research design that they use to investigate a research problem that is not clearly defined or understood. It provides research with a deeper understanding of research problem and its context before further research can be carried out. Okay, that exploratory. From the word explore, no? In-explore mo muna or titignan mo mabuti from to the root of the problems or the research before you conduct. Example ng mga exploratory research, no? About gender equality. So before you conduct a research about gender equality, magtatanong ka muna no? Talaga bang may equality sa gender? Para pag meron, you can expound on the topic. Okay? Or bago mag-research about colors, kung anong paboritong colors ng mga respondents, magtatanong ka muna exploratory. Meron bang effect yung color sa mga respondents? Exploratory. Then pag napatunayan mong may effect yung color sa mga respondents, pwede ka na mag-research anong paboritong color nila. Diba? So pang ang exploratory research, ito parang pinaka-preliminary type of research na una mong ginagawa bago gawin ng iba pang mga klase ng research. Parang groundwork siya, no? Parang gumagawa ng bahay, una ginagawa yung foundation ng bahay. So ganun din sa research. Yung foundation, kung talagang researchable yung topic or hindi. Then pag researchable siya, so meron ka rin i-expound the topic. Nag-branch out ka na sa iba pang mga parts ng research ngayon. Otherwise, pag hindi siya researchable, walang kwenta, so hindi mo siya tinutuloy. Kaya nga you are making exploratory, parang paunang klase ng research. Very simple research yan. Example, hindi naman sa masyadong full-blown. Pag-exploratory research. Kasi nag-explore ka lang. Alright, so that was Nicole. Sample ng mga exploratory research, tingnan. Sample, before doing research on effect of social media on teenagers' attention, before going forth with the investigation itself, the researcher may choose to conduct surveys or interview using open-ended questions. Yan. Magsasurvey ka sa social media. Magpapacheck ka sa kanila. No? Pero before that, mag-exploratory research ka muna. Example, ang research mo about
yung mga risk sa online shopping. Gusto mo malaman yung mga risk, na different risks sa online shopping. Yan ang gusto mong gawin. But before that, magtatanong ka muna exploratory research. Ang tanong mo, sino ba sa inyo ang gumagamit? Lahat ba kayo gumagamit ng social media? Kasi pag sagot nila ay no, hindi kami gumagamit ng social media, hindi mo na pwedeng ituloy yung research about the different risks sa social media. Kasi foundation pa lang, wala na. Okay? Pero pag nagtanong ka exploratory research, ang tanong mo ganito, open-ended, sino sa inyo ang gumagamit ng social media sa shopping? Yung majority ay gumagamit. Then pwede mo lang ituloy yung pangalawang research mo. Ano ba yung mga risks na naranasan ninyo pag kayo nag-online shopping? So meron ka na kasing foundation na exploratory research. The response will be collected from the target audience, which in this case comprise those who fall between the ages of 13 to 19. Bakit 13 to 19? Hindi man gumagamit na ng ang gumagamit madalas ng social media, for example, sa shopping. Pero yung mga adults na hindi na masyadong gumagamit ng iba ng priority pag adults, di ba? Hindi na online shopping. So, kaya nga, target. Now, pwede mag-survey ng different ages, cross-sectional tawag natin dyan. Example, the survey 13 to 19, the survey 20 to 29, the survey 30 to 39, cross-sectional. Pero pag 13 to 19, mga teenagers lang to, hindi sa cross-sectional. So, pwede mo siyang gamitin. So, I hope na understood yung tinatawag natin exploratory research para sa paunang research before doing a full-blown type of research. By the way guys, ay ating coverage ng exam, lesson 4 tayo, diba? Dito lang naman yan, mga 1, 2, 3, 4 coverage ng exam natin. So pag baka next meeting is synchronous, diba? So, synchronous yung ating exam. Remind lang ng mga permit daw. Itong gagamitin sa descriptive research. I mean, itong descriptive research gagamitin nyo sa survey nyo dito sa second sem. Ang descriptive research kasi, from the word describe, you are describing a phenomenon, a different characteristic. You want to understand, you want to search on yung mga example, yung gusto ng mga client, bakit ito yung nangyari. So the subject of the research without addressing why it happens. Hindi naman to why kasi, pag why kasi ginamit natin, more often than that is qualitative. Pag may why na tanong, qualitative yan. Pero pag ang tanong ay mga what, pinapili ka, which one ang pinili mo? So ano lang yan? Quantitative. You are describing. Kasi what ang tanong. Pag why, hindi na siya covered na descriptive. Pag why kasi, experimental na yan. Mag-experiment ka na bakit nangyari sa phenomenon. So, experimental. Ito naman ay iba, descriptive lang tayo. You're just describing the what. So, some characteristics of descriptive research, variables are not controlled in descriptive research. So, pag sinabi natin variables, guys, ginagamit ang variables sa experimental types of research. Pero sa descriptive, walang masyadong variables na kinokontrol. Walang dependent variable, walang independent variable. Pag descriptive. Ang dependent variable and independent, ginagamit na natin pag experimental. Pag correlational, integration, yon. Gumagamit ng mga dependent and independent variable. Pero pag descriptive, variables are not controlled.
Pero ang sabi ko kanina, you can also take a study, a research about dependent and independent variable. Maganda naman yun parang kaiba, di ba? Kasi pag ginawa mo yun, may mga controlling variables. Ako, siguradong candidate yan for this research sa graduation kasi kakaiba siya. At medyo mahirap gawin, no? Pag dependent and independent variables. Sana may gumawa ng ganun, dependent variable, regression analysis and correlational type of study. Yan, para maiba naman. Malay natin si Angelita Bonita, no? Ganyan gawin niyang study. Ay, wala na pala si Angelita, ang Angel, wala na pala siya dyan. Umalis na pala si Angel. Kala ko nandyan pa. Okay. Ito naman yung causal comparative research, the cause and effect. Sige, mabasa nga ng ating causal comparative research. The last reader was Nicole. Ay, natin yung reader. Okay. Yung kanina guys, no? Correlational. Relation ang hinahanap natin doon. Sa cause and effect kasi, yung ba naman ang cause and effect, ito naman yung anong effect ng isang variable sa isa pang variable. Yan. Pag nagdagdag ka ng ng 10,000, madadagdag iba ng 10,000 yung benta ng company. Iba yun sa correlational. Pag correlational, relation ang tinitingnan natin no? Pero pag cause and effect, example, regression analysis, anong epekto ng isa doon sa kabila? Pag nagtaas ka ng 10,000 sa advertising, magkano taas sa benta ng company? Yan. Kaya tinatawag natin sa regression analysis. At mas specific na pag-regression, pag-causal, kasi nalaman natin yung pagtaas ng benta. No? For example, pag given yung pagtaas ng advertising na ginastos mo, sabihin natin pag nagtaas ng advertising, dapat meron siyang effect sa benta. Kaya ka nagtaas ng advertising para makabenta, di ba? May effect siya, pero pag sinabing causal comparative, dapat nating malaman yung kung magkano yung effect ng isang variable doon sa kabila. In case of in terms of amount, kung magkano yung effect ng 10,000 na advertising expense. For example, a research can be conducted to analyze the effect of good educational facilities in rural areas. Such a study can be done to analyze the changes in the group of people from the rural area where they are provided with good educational facilities, and before that, i-connect natin yung mga facilities sa grade. Sa grade ng mga estudyante, di ba? Ibig sabihin, pa ikaw ay nagdagdag ng mga facility, example, may TV sa classroom, air condition yung classroom, maraming books, may internet connection, may mga laptop na pinapagamit, may wifi doon sa school. Tapos gumastos yung government example ng 1 million doon sa mga facility sa isang school. Then we're going to measure the effect of that. Ilan ang tataas na grade ng mga estudyante? Tataas ba? Parang maganda pag recondition yung isang room, estudyante parang sisipagin mag-aaral. Pag meron sila mga laptop, television na pwedeng panuorin, parang they are more engaged walang absent, mag-aaral ng mabuti. So may effect sa grades. Ang tanong, ilan? Example, dati mga estudyante, ang average na nila 84 lang, di ba? Then nung nagdagdag ng facilities ng government, bigla naging 89 ang average sa mga estudyante. So
may effect 5%. Yung itinaas ng grade sa mga estudyante. Ayan, sinasabi natin, cause and effect research. Pwede mong gawing, pwede mo siyang gawing study kung ilang percent yung effect ng isang variable. Okay, so pataas nga ng kamay ng mga tulog. Okay, hindi na setang kasi tulog na eh. Okay, experimental research. Ito yung ginagamit sa sa science. No? Kaya experimental. If you want to prove one theory, if you want to prove one hypothesis. Pero hindi natin ito masyadong ginagawa sa sa basic B. Ginagawa ito sa mga depende sa course, no? Example, if your course are allied courses like medicine, biology, yan ang mga thesis nila no? Sa mga ibang mga courses. Hindi sa descriptive. Sa ating sa BSB, descriptive. Pero sa ibang mga courses, programs, experimental. Yung kanilang ginagawa mga survey. Depende sa kanilang mga program. If they want to prove a theory. Okay? Now, may tantawag man tayong mga social media experiment. Diba sa YouTube, may mga experiment silang ginagawa. Pero iba naman yun. Those are social experiment naman. Yung kanilang ginagawa. Na pwede naman gawin ng social experiment sa business. Example, choice of color. So, I have here a sample of social experiment na pwede natin gamitin sa business. Sabi dito, experimental research was conducted recently to understand if particular colors have an effect on its consumers' hunger. Instead of the audience was then exposed to those particular colors while they were eating and the subjects were observed. Then it was seen that certain colors like red or yellow increases hunger. So basically, pag ginamit ang experiment na to, experimental, no? Nagagamitin natin sa negosyo. Naglagay ng 4 na bowl. Iba-ibang kulay. Kulay red, yellow, green, and blue. Tapos kinesting nila yung mga tao kung saan dun yung mas mabilis maubos. At sabi sa result, yung colors daw na yellow or red, mas mabilis maubos kasi nagpapabilis ng hunger yung kulay na yan. So pag magbebenta ka ng food or meron kang fast food or resto, dominant colors yung red and yellow. So nagdagay sa Jollibee, red and yellow, di ba? McDo. Pizza Hut, may red. Ano pa? Cindy's, meron din, di ba? Goldilocks, may mga yellow, di ba? So because of this experiment na experimental type of research. May research naman na kinonduct dati, yung bang tinesting nila kung saan pupunta, pag may pumasok na customers, saan madalas sila pupunta, sa kaliwa o sa kanan. May CCTV. No? So karamihan customers ay pupunta sa kanan ang kanilang direction. So ikaw, how do you use this experiment? Lahat ng products mo sa bandang kanan. Para magpasok nila, kanan sila karamihan pumapasok. Kasi karamihan ay right-handed. Yan, magandang experiment na pwedeng gamitin sa negosyo. And another example is inferences drawn from experimental research. Ito naman, pag meron ka namang bars. So, sabi ng experiment, they experimented na binawasan yung sound, kunti lang umiinom, no? Pero nung nilakasan yung sound, mga pailaw, bumibilis uminom yung mga customers. Experiment. So, pwedeng gamitin. Yes, kasi pag may bar ka, dapat may sound. Tapos may mga pailaw kasi nagpapabilis na magpainom sa mga customers. Pag mabilis uminom, mabilis maubos ang alak, so order naman sila. So mas mabilis yung order, mas mabenta.
sa company. And there is proven experiment, no? Yung sound, yung amoy, yung lighting, meron sa effect sa marketability ng isang establishment according to experiments. The last one, online research, no? Na literature research. Ito naman ay may mga research na tinatawag nating library research. Library research. Hindi ka na magsa-survey. Example, you want to, gusto mong i-probe kung sinong pumatay kay Andres Bonifacio. Kaya pwede hindi survey yan eh. Kasi wala kang masa-survey. Sa ginagawa dyan, mga research na gano'n, sino talagang pumatay kay Lapu-Lapu? Sino talagang pumatay kay Magellan? Sino yung unang nakiikot sa buong mundo? O hindi yan survey. Hindi ka magka-questionnaire dyan, hindi ka pupunta sa mga lugar para magtanong. Ang ginagawa dyan, library research, yung bang pupunta ka sa maraming library, example, library ng UST, National Library, para maghanap ng mga data supporting yung iyong theory, for example. So, example, ang theory mo, hindi naman sila pula pumatay kay Magellan eh. Yan theory mo. Then you want to prove? Maghanap ka ng mga data or info na nagpo-prove na totoo ang sinasabi mo. Kasi sa mga library, may mga ganong pala, may mga ganong documents sa mga library, mga lumang libro, may mga nakasulat eh. Yun ang hinahanap mo. Kaya tinawag siya ang library research or literature research documents. Ang yung nire-research, hindi survey. Okay, so I hope that you have gotten something sa ating topic now. Ang klase ng dami, no? Dami natin nag-aaral ng research ngayon, no? Qualitative, quantitative, cross-sectional, longitudinal, experimental, sabi mong pinag-aralan, cause and effect, regression analysis, ang dami tayong pinag-aralan, descriptive type of research. Yung mga basic na research. At least, meron na kayong alam nga yung mga klase ng kailang ginagamit yung ibang mga types of research. Okay, so that is the end of the topic. Pogi, no? Bye everyone. See you around, people. Next time. Yes, sir.